Beep 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 mga motorista, humabol na sa pagpapakarga ngayong araw dahil big time ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel. Wala namang pagbabago sa presyo ng kerosene dahil sa umiiral na price freeze. Ika-7 linggo magkakasunod na taas presyo niyan para sa gasolina, habang ika-4 na linggo naman para sa diesel. Nanawagan ang ombudsman kay dating Congressman Zaldico na magsumite siya ng sinumpaang salaysay matapos magsalita ukol sa flood control projects at budget insertions. Para naman sa Malacanang, nagpagamit lang siko sa mga gusto umanong magpabagsak sa Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Lang ng meeting nila. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertions sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo. Giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ang tama. Sa inilabas na video ni Ko, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga. So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosolid dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa aniyay political games. Mav Gonzales, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pasahero matapos makasalpukan ng sinasakyan niyang bus ang isang delivery truck sa Plaridel, Quezon po yan. Chris, papaano daw ang nangyari at nagkaroon ng disgrasya?
Tony, ayon sa pulisya, sinakop ng pampaserong bus ang kabilang linya ng kalsada sa Barangay Concepcion. Kaya nakasalubong nito ang truck. Papunta sa ng Bicol ang delivery truck na mangyari ang insidente, habang pamaynila naman ang bus. 12 ang sugatan, kabilang na ang mga driver ng bus at delivery truck. Agad silang dinala sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon. Wala pang pahayag ang pamunuan ng 2 sasakyan. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Imus, Cavite. Inaresto ang sospek sa operasyon sa barangay Medisyon 2F. Nakuha sa kanya ang mahigit 200 gramo ng hinihinalang iligal na droga, marked money, sling bag at motorsiklo. Aminado ang sospek na naghahatid siya ng iligal na droga. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lalaban muli sa Southeast Asia o SEA Games si Pinoy Olympic gold medalist Hidilyn Diaz. Siya po ang mangunguna sa weightlifting team ng Pilipinas sa SEA Games na gagawin sa Thailand ngayong Disyembre. Nitong 2023 SEA Games, hindi lumaban si Hidilyn para mag-focus sa mga qualifier ng 2024 Paris Olympics. Ngayong taon, sasabak siya sa women's 58 kg division. Bukod kay Hidilyn, may 8 pang Pinoy weightlifter na mampabato ng Pilipinas sa SEA Games sa susunod na buwan. Hindi raw hangad ng Iglesia ni Cristo ang pagbagsak ng pamahalaan sa pagsasagawa nila ng protesta kontra katiwalian. Ayon sa isa sa mga ministro ng INC na si Bienvenido Santiago Jr., panawagan lang nila ang mapanagot ang mga lumalabag sa konstitusyon. Sabi naman ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwin Zabala, dapat buksan sa publiko ang mga ginagawang investigasyon sa anilang mga anomalya. Hindi rin daw dapat pagtakpan ang mga sangkot dito. Dumalo at nagsalita rin sa rally si Senador Rodante Marcoleta. Bukod sa dapat anyang buksan sa publiko, hiling din ni Marcoleta na maging makatotohanan at katanggap-tanggap niya ang pag-iimbestiga sa issue ng flood control projects. Pinuna rin niya ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay niyan. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Nananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas. Esta Sectu Encantadex. Darating na ang kadilimang babalot sa mundo ng mga enkantado. Hatid ng bagong bathala sa Encantadia Universe. Wawasakin ko ang lahat ng iyong nilikha! Meet Gargan, ang bathala ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak. Nagagampanan ni Tom Rodriguez ang kanyang nakakakilabot na pagdating. Meet siya ng pagkasawi ng isang mahalagang nilalang para sa mga enkantado. Bukod kay Gargan, dapat ding abangan ang level up na sangre transformation ni Terra Bianca Umali para matalo si Mitena Rian Ramos. Ang iba pang mga exciting na eksena, panoorin sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Nahati ang isang kotse sa Taytay Rizal matapos sumalpok sa poste ng ilaw at gate. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol sa sasakyan ng driver na ngayon nasa ospital. Balita hatid ni EJ Gomez. Aray ko talaga. Iwalay ang kaluluwa. Nahati sa dalawa at nayupi ang kotseng yan matapos maaksidente sa bahagi ng Manila East Road, Barangay San Juan sa Taytay Rizal, alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo.
Hulicam ang mabilis na takbo ng sasakyan na sumalpok sa isang poste ng ilaw. Sumalpok din ito sa isang gate. 3 tao ang muntikan pang mahagip ng kotse. Bumagsak at nagpagulong-gulong ang isa sa kanila habang nakatakbo ang 2. Humambalang sa gitna ng kalsada ang sasakyan. Nakalas pa ang likurang bahagi nito. Kwento ng saksing security guard sa establishmentong pinangyarihan ng aksidente, nasa loob po ako dito sa guardhouse nung time na yon. Tapos nung gulat ako, biglang ang lakas ng impact yung gate dito sa guardhouse. Napatayo ako. Lakas ng impact talaga, grabe. Parang lindol yung itong guardhouse ko. Para kung nabibingi. Diyan siya, tumama sa ligi. Nadamay rin sa aksidente ang nakaparada niyang motorsiklo na nabagsakan ng nasalpok na gate ng sasakyan. Base sa investigasyon ng Taytay Police, nawala ng kontrol sa sasakyan ang 25 anyos na driver. Yung driver po ng car, is mabilis po yung takbo po niya. Na out of control po niya yung kanya pong minamana yung sasakyan. So ito po ay magiging self-accident, ma'am. Dinala sa ospital ang driver ng sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 nadamay sa aksidente. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang naitabi ang sasakyan at muling nadaanan ng kalsada. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng naaksidenteng driver. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Ininspeksyon ng ICI at DPWH ang mga flood control projects sa Cebu matapos ang matinding pagbaha sa lalawigan dahil sa bagyong Tino. Cecil, ano yung mga inisyal na nakita nila ron? Rafi, hindi raw sinunod ng DPWH dito sa Region 7 ang master plan ng mga river basin sa bansa, kaya maraming lugar dito ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Pinuntahan ng DPWH at ICI ang mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng Cebu na binaha. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., aminado ang DPWH Regional Director na mas nakatipid sana kung inunang gawin ang river basin kesa sa mga itinayong flood control projects. Tiniyak ng ICI na pananagutin ang mga nasa likod nito. Ipapaayos din agad ang mga nasirang flood control projects dulot ng bagyo. Pinabuluanan ng Monterasas de Cebu ang ilang aligasyon ng Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa kanilang high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa ilang bahagi dito sa Cebu. Ayon sa kumpanya, bukas sila sa investigasyon ng DENR. Itinatanggi nilang pumutol sila ng mahigit 700 puno para sa kanilang proyekto. Alinsunod din daw sa kanilang Environmental Compliance Certificate at Development Permit. Tanging mga palumpong o shrubs at secondary undergrowth lang ang kanilang inalis. Binigyang diin nilang malayo ang nasabing proyekto sa mga bahagi ng Cebu na nakaranas ng matinding pagbaha. 38 days before Christmas at bumida nga po ang galing ng mga Pinoy sa parol making sa isang kompetisyon sa Malacanang. Damang-dama na rin ang diwa ng Pasko sa isang pasyalan sa San Jose, Nueva Ecija. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Buhay na ang diwa ng Pasko sa San Jose, Nueva Ecija sa pagpapailaw ng giant Christmas tree. Highlight din ang life-sized Belen at iba't ibang hugis ng pailaw na perfect background para sa holiday photos. Super ganda! Masaya mga bata. Di naman magugutom ang mga namamasyal dahil sa night market, may mabibilhan ng iba't ibang pagkain tulad ng mga pampaskong kakanin at street food. May free movie pa na perfect pang pamilya o barkada bonding. Bida naman ang creativity at craftsmanship ng mga Pinoy sa parol making contest sa Malacanang. Bawal ang plastic at kailangan sustainable materials ang gamit. Kaya may mga gumagamit ng munggo seeds, mais at shells. May mga parol namang hindi lang pailaw ang pang-agaw at tensyon, kundi pati ang kakaiba nilang hugis at animated na disenyo. Idinisenyo ang mga parol alinsunod sa temang Ilaw ng Bayan, Parol ng Pag-asa at Pagkakaisa. Kabilang sa judges si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang makakakuha ng first prize mag-uuwi ng 1 milyong piso. Lahat naman ng entry ay ipapalamuti sa Christmas tree ng palasyo. Ia-anunsyo ang winners sa Malacanang Christmas tree lighting ceremony.
Pia Arcangel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Stand out ang husay ng mga Sparkle artist sa 30th Anniversary Celebration Concert ng Sparkle nitong Sabado. Nagala Taylor Swift sa kanyang production number si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Nagpakilig naman si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang song number. Nagpahanga rin si Asia's Limitless star at The Voice Kids coach Julian San Jose sa kanyang performance. All out din sa kanilang performances sina Michelle D at Miguel Tan Felix. Powerful ang song and dance performance ni star of the new gen, Jillian Ward. Good vibes ang hatid ni na comedy concert queen Ay de las Alas, Bubay at iba pang Sparkle comedians. Hindi rin nagpahuli ang Kapuso housemates, pati na ang Maka at Sangre Star sa kanilang production numbers. Spotted din ang iba pang Sparkle artists sa event. Present din sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Nilaunch din ng Sparkle ang isang campaign na inspired ng namayapang Sparkle artist na si Emma Atienza. Sparkle is very proud to present Click Kindness. Lahat ng posts natin ay dapat nagbibigay inspirasyon. Hindi po nagbibigay ng hateful feedback, hindi nangaaway, at kung hindi nagbibigay po ng pagmamahal.